Meron pa ba nanonood? Ire-recap lang po natin para sa topic natin mamaya 'no. Okey. Ah, Nakakapagod alam niyo po mas napapagod po ako siguro magsalita ako ng, 4 na oras kaya ko, eh. Pero yung makinig ng 4 na oras o 5 oras nakakapagod. Hindi ko po kakayanin siguro yung ano, sa mga susunod. Test mic, mic test. Wala pa rin? Meron na? Okey. Ah, Nakita po natin na tuloy-tuloy po sa pangunguna po ni Senator, Jinggoy, direkta at saka yung mga iba pang resource speaker, nagsama pa po siya ng mga, ah, guests, yung mga non-invited guests, nagsama pa po si Senator Jinggoy. Ito po yung mga naganap 'no, tuloy-tuloy po yung marami pong nagsalita para patunayan na hindi karapat-dapat si Morales na pagtiwalaan. Pero alam po ninyo yung ginagawa po ng, yung ginagawa po ninyo na na ano, na paninira kay Morales, lalo lamang po tapos yung paminsan-minsan na pagsundot ni Morales ng mga, hindi hindi po aral. Yun po kasi yung pagkakaiba, kitang-kita po namin na aral po yung inyong mga atake kay Morales. Tapos in return si Morales naman po ay, sumasagot lang po ng kahit na anong topic na magmula po sa kanyang memorya. Kaya nga po may mga nakakalimutan, eh. Alam niyo yung mga nakakalimutan ni Morales? Yung inaamin niya na may nakalimutan siya, hindi niya na maalala. Yun po yung nagiging, mas credible 'no, yung mga testimonya ni Morales. Ako yun po yung nakita ko 'no, merong concerted effort na, sirain yung pagkatao ni Morales, pero para saan 'no? Ito po ba nasisira po ba yung testimonya niya? Hindi, yung pagkatao kasi paulit-ulit lalo na po si Senator Jinggoy, ang tinatalakay ni Senator Jinggoy yun pong mga pangyayari bago maging PDEA agent yung kumbaga yung nagsinungaling siya sa pag-apply niya sa PDEA agent. So hindi po naman na, hindi po nawawala na si Morales ay totoong naging PDEA agent. Yun po yung importante. Hindi rin kung siya ay ang ibig sabihin, kaya nga ang comment ko kanina, so anong gagawin natin Jinggoy? Kung hindi siya nagtapat na siya ay may mga kaso, palagay na natin, ibig bang sabihin tanggalin siya sa pagiging PIDEA? O hindi naman yun ang naganap, eh. Kung nailusot man niya, 'di ba yun yung pinapalusot niya yung pagkatao niya, sinabi niya parang parang yung nagpapayo sa kanila kasi ay ano, eh, nagpapayo sa kanila yung parang mga korte. Sa korte po kasi marami pong nag-ano riyan na, napapawalang, ano yung tawag dun? Na napapawalang, sala dahil po sa mga technicalities. 'Di natin alam kung minsan katulad nun, yung mga abogado kanina yung nagpe-present, yung huling nagpe-present, kita niyo ang importante sa kanya yung 46C at saka yung 4C 'no. Kasi once na present mo yan sa korte na magkaiba yung 46C tsaka 4C, absuelto na po kaagad 'no, absuelto na yun kasi mali yung dokumento, eh. So, tapos na kaagad yung ano, wala na kaagad na maabsuelto po yung pinarusahan kasi mali yung tirahan. Gano'n po yun, pero korte po yun, eh. Yung Senate po hindi Senate investigation po hindi po yan korte, 'no, hindi po yan korte na masyadong istrikto dun. Ang gusto sa Senate investigation mapalabas yung katotohanan. O ikalawa, binabalik lagi ni Bato sa question ng authenticity kasi ang daming kumo-question, eh.
kung authentic ba yung papel kahit sila Chess Escudero kino-question na rin. Bagamat magaganda yung punto ni Chess Escudero, pero halatang-halata po, pati yung pagpunta riyan ni Senate President, halatang-halata po na may gusto po, ang kagustuhan nila na tapusin na yung hearing. Di po ba? Hindi niyo po ba nahalata na gustong-gusto na nilang tapusin yung hearing? Wag nang maimbitahan si Ochoa, wag nang maimbitahan si Kumar. Pero meron pong mga napatunayan doon na akala nila nakaisa sila, no? Halimbawa po, kay Chis Escudero rin natin 'yun. Ang problema kay Chis ganito, hindi niya pinapansin 'to. Walang pumansin sa kanila. Hindi nila akalain na ganito kalaki yung yung impact nitong siguro ang akala nila simpleng investigasyon lang tapos si Bato yung nag-handle. Baka isang hearing lang 'yan, no? Alam niyo po, na-appreciate ko ngayon yung pagiging PNP chief ni Bato. Nagagamit na gamit niya no? Hindi po una, ang tapang niya. Marami nagsasuggest na tapusin na natin to, Bato. Hindi, bigyan niyo pa ako ng isa. Gusto ko makaharap si Kumar, gusto niya makaharap si Ochoa. Gusto ko rin sila i-contempt eh. 'Di ba? Gusto ko sila ma-contempt. Okay. Marami po sa attempt, no? Nag-backfire po yung mga attempt nila na sirain yung pagkatao ni Morales. Kasi lalo pong bumibilib yung mga tao. Dalawa po 'yan eh. Is either nakakabagot yung yung paraan nila ng paninira kay Morales. Ang haba-haba na hindi mo na maintindihan kung ano talaga yung gusto nilang mangyari. 'Di ba? 'Yun yung una. Na nagiging daan tuloy ito para hindi natin sila pakinggan. Ano ba 'yan? Nakakabwisit na. Bakit yung mga kaso ni Morales? Bakit yung kaso ni Morales na naman? 'Di ba? Ang napatunayan ko, ito si Morales sanay talaga na ayaw niya ng no, yung mahilig siya mag-expose ng mga katiwalian. Noong araw pa, 'di ba? Kasama na sa kanyang kasama na sa kanyang buhay. Hindi lang siya ngayon nag-expose ng mga katiwalian, lalo na diyan sa PIDEA. No, parang kasama sa buhay niya yung mag-expose siya ng mga maling ginagawa, no? Hindi siya pumapayag. Meron talaga mga taong gano'n eh. Yung kinabubwisita ng mga Kaya hindi na hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit ang dami niyang kaso eh. Yung estilo ni Morales, yan yung mga nakakabwisit eh. Pag ikaw leader, pag ikaw boss, eto yung mahilig manilip eh. Alam niyo yung konting kibot mo na pagkakamali, magrereklamo kung saan. O yan, kaya siya pinatatapon, kaya siya kinakasuhan. Asar sa kanya yung mga boss niya. Na ko yan kasi para puta. Pag ako tauhan ko yan, yung mapanilip sa maliliit na bagay. Alam niyo yung ugaling gano'n, may mga gano'n na tao eh. Yung kung ikaw ang boss, nakakabwisit yun eh. Kaya nauunawaan ko na po ngayon, bakit ang daming kaso nitong tao na to? Ngayon lang naman siya kala natin ngayon lang siya nag-expose, di ba? Bakit ang daming kaso? Kasi hindi po siya team player. Siya yung tao na sa isang organisasyon, alam niyo yun, siya yung mapagpuna. Alam niyo yan, may ganyan tao eh. Real talk po yun. ganun ang nababasa ko kay Morales. Hindi siya kinagigiliwan. Hindi siya kinagigiliwan ng mga boss kasi mapagsilip siya. Di ba? Pero tama naman yung sinisilip niya. Oo, kahit na malayo po sa tingin niyo. Pero kasi sa standpoint po yun ng leader eh. Pero ito po, pabor po to kay Morales. Akala niyo lang sinisiraan ko si Morales. Nagiging tao nga si Morales sa paningin natin. Kasi wala po sigurong tao na mayat-maya may kaso, mayat-maya may naiinis sa yung leader mo. Bakit galit sa yung mga boss mo? Mapag-expose kasi siya ng mga maliliit na corruption,
hindi siya pumapayag. O 'di ba? Ang ganda, akala niyo lang sinisiraan ko si Morales, eh. Pero actually nabibigay ko from the point of view ng isang pinuno, bakit hindi siya kinagigiliwan ng kanyang amo. Yun po yun, may mga gano'n pong tao, 'no? Yung 'yan si Morales. Kaya pala may mga meron na siyang mga expose nung araw pa. Oh, 'yan po yung paliwanag nun kasi hindi talaga siya yung tao na hindi siya team player na ayaw niyang pumayag na, sa mga mali. Yung mga gano'n 'no? Oh, yun. Ngayon kung hindi niyo naunawaan yung sinasabi ko, ano magagawa ko? May mga tao talagang ganyan. Alam niyo yung mga taong ganyan? Maaasar ka kung ikaw ang boss. Pero 'pag hindi ka na nila boss, matutuwa ka, di ba? O ano, yung bagong boss mo, kinukulit mo na naman ngayon. Kasi mapagtama sila, eh. May nakikita silang mali, gusto nilang i-correct. Meron po talaga sa lahat ng organisasyon na gano'n. At, ako po nung ako po pasensya na kayo, medyo magyayabang tayo ng konti. 'Pag bagong lipat po ako ng isang lugar, kung ako boss, una kong inaalam sino yung mga tao na gano'n. Kasi matitino yan, eh. Hindi lang sila kinagigiliwan, kaya sila una kong kinakausap. Alam kong ginagawa niyo sa boss niyo, mahilig kayong manilip. Parang gano'n 'no, hindi sila yung sunod lang na sunod kahit mali na. Okey, 'yan si Morales naunawaan ko na kung bakit marami siyang kaso, kung bakit marami siyang, hindi hindi kinagigiliwan 'no, biruin mo pinatatapon siya kung saan. Okey, ngayon punta po tayo. So okey na tayo riyan, eh, 'yun po yung balak nila kay Morales para para kung wala ng bilib kay Morales yung tao, lahat na ng sasabihin niyan, wala na. Kaya lang, yun nga yung problema, eh, yung taong ginagamit ninyo kung ito man ay, kung hindi man nagkukusa si Senator Jinggoy, kita mo na babalikan siya ni Morales. Kayang-kaya siyang balikan ni Morales na, eh, idinidiin niyo ko, ako nga, kayo nga po yung convicted, 'di ba? Kaya siyang balikan nun, eh. Paano mo ididiin yung isang tao, sisirain mo siya dahil marami siyang kaso, samantalang yung gustong siraan, 'no? Samantalang yung taong gustong manira, convicted. Ginagawa na lang ang patawan ni Jinggoy, 'di ba? O convicted ka rin pala. Ano yung sabi niya dun sa isa? "Welcome to the club." Kasi ang hirap pong paniwalaan, eh. Isang convicted tapos sisiraan mo yung tao na dahil maraming kaso. Absuelto nga karamihan ng kinaso, eh. Hindi umuubra, kasi ang problema nila ni Chis Escudero, wala sila nung pers, 'no? Nung pers ano dapat yun, nung pers hearing 'no? Nakapag-establish na si Morales, eh. Yun yung pagkakaiba, eh. Na-establish na ni Morales na siya ay, ah, tapat na tao sa pers hearing pa lang. Kaya ang hirap mo ng bakbakin 'yan sa mga susunod na hearing, 'di ba? Kaya ineffective, lalo na yung inayunan siya ni Senator Bato. Kita niyo yung sinasabi lang ni Senator Bato, ibig mong sabihin mali ako nung sinabi ko na yung papel na 'yan hindi na nila ma-correct, eh. Dahil nagdeklara na si Senator Bato na authentic yung papel, yung PDEA leaks na yun ay authentic. Okay. Hindi ko alam kung ikatlong punto na 'to. Ikatlong punto, eto po yung bago 'no, hindi ko na po tatalakayin muna kasi hindi ko pa nababasa yung inamin na natakasan.
natakasan ng mga nakakulong sa PIDEA. Hindi ko po makuha kung ano po 'yun, eh, 'no, yung, kung ano yung balita ng natakasan. Pero ito po yung aking ano 'no, ito po yung anong tawag dun? Bagamat pinagalitan siya ni Senator Bato, naunawaan ko po yung ginawa ni ano, ni Morales na inilabas niya kay Maharlika yung CCTV for protection, 'di ba? For protection kasi narinig dun, eh. Pero eto po, may dalawang karakter na nag-appear dun. Yun nga, yung pinaiikot. Kaya galit si Bato, eh, 'no? Pinaiikot. Sino ba yun? Si Pukoy? Ano? Anong pangalan nun? Pikoy. Si Pikoy tsaka yung kausap niya, no? Doon po sa CCTV. Hindi nila dininay kasi napag-aralan nila na mas maganda na wag nating i-deny na tayo yan kasi kitang-kita naman, eh, tsaka mabobosesan, eh. Pero yung hindi po kapanipaniwala, doon sila nadali, no? Yung hindi po kapanipaniwala na si Pikoy na kaya siya nagsinungaling kasi hindi niya alam, eh. Hindi niya alam na nakikinig si Morales, eh. Malamang hindi niya rin alam na nasa CCTV. Yung inamin niya, akala niya nakalusot siguro siya ron, si Pikoy, pero sisikat siya ngayon. Lahat, yun yung topic sa kanya, eh. Imposible, hindi po Bikoy ba? Pikoy po. Imposible na, ah, na sinasadya mo yun, 'no, sinadya niya. Kaya lalo pong napagdudahan, 'no, yung si Lam, 'no, lalo po parang inamin niya na, "Ako po 'yan at sinadya ko pong, maliin 'yan dahil para maimbitahan ka sa Senado." 'Di ba parang parang 'yun po ang pinakamalupit na hindi ka panipaniwala talaga sa lahat, eh, 'no, sa mga narinig natin ngayon. Yung pong punto na 'yun na ni Picoy, 'no, na, ano 'yun, yung kaya ko sinadya na magsinungaling dito sa aking kaibigan. Pero may sabwatan sila, 'no, nung tinanong 'tong isa, kalimutan ko yung pangalan, Enriquez ba? Nung loko niya ako kasi ganyan yan sa PIDEA, eh. Mukhang eto talaga maraming apoy, 'no. Si Picoy talaga ang pupuwede, 'no. Si Picoy talaga yung pupuwedeng imbitahin muli dahil, kinakailangan po talaga si Picoy na nariyan. Nariyan pa rin sa susunod. Okey pa ba tayo? Parang, wala na ako sa ere. Okey. Ah, at yung huli siyempre gusto ko, full force yung taga Saint Luke's Global City. Taga rito pa Saint Luke's Global City, full force sila dun. Ang ganda ng ano nila, eh, 'no, ang ganda ng attack nila nung una, eh, 'no. Kaya po 2 minutes parang pregnancy test lang daw yung ano, yung drug testing, yung 2 minutes and 54 seconds kayang-kaya po yan dahil para ngang ano, para yung sinasabi lang hanggang 5 minutes, todo na pala yun. Pero nakalimutan ko kung sino yung nagtanong, si Chis Escudero rin yata. Yung ibig mong sabihin na, yung tinatanong niya kung tinanong niya yung mga taga-PIDEA kung ano yung, grabe 'no, yung PIDEA drug test pala, yung mga drug test pala na isinasagawa ngayon, parang antay-mahirap 'no, nakita niyo ba? Dalawang klase lang po kadalasan yung hinahanap sa drug test, 'no? Yun pala yun 'no, drug test, ikaw ang magsasabi kung ano yung drug test sa'yo. Eh, di kahit sino po kung mabibigyan po ng option lahat na magpapa-drug test, ako halimbawa, ang tinitira ko po ay, shabu. Puwede kong sabihin na cocaine ang ipa-drug test 'no, parang gano'n, eh. Okey, ah
Kaya cocaine nung tinanong dun na nagkabistuhan 'no, cocaine yung pina-drug test nung, patient kaya yun lang, kaya pala 2 minutes. Eh, in contrast hindi ko pinapansin 'to nung araw, eh. In contrast kay Sara Duterte na lahat ng drugs negative siya. So, mas lalo pong na actually hindi nakatulong yung ano, eh, 'no, bandang huli hirap na silang sumagot kasi yun lang talaga yung baon nila, tapat naman po yung mga doktor tsaka yung kung sino man yung nagsusuri ng, drug test. Tapat naman talaga sa sinabi na yung pasyente yung magsasabi kung ano yung gusto niyang ipa-drug test. Kaya kaya pupuwede mo talagang sabihin yung drug test at pero ang revelation po sa'kin dito, yung tinatanong po usually, ano yung drug test na tinetest, shabu tsaka marijuana. Kaya nga ang tanong, eh, 'pag cocaine hindi niyo makakalusot yung bibili ka ng baril. 'Pag cocaine pala, yung nag-a-apply ng mga, drug test para makapag-ari ka ng baril, puwede ka pala may-ari ng baril kahit ikaw ay, gumagamit ng cocaine. Pero kasi ang test lang marijuana tsaka ano, shabu. Eh, ewan ko kung na-raise yun o kayo lang nag-raise. Nakalimutan ko na kung sino nag-raise. Kung sa audience lang ba habang nanonood ako o dun mismo sa usapan na-raise yung, "Teka parang pangmahirap lang yung shabu tsaka marijuana." Ibig sabihin hindi subject para sa drug testing yung mga mayayaman na karamihan cocaine yung tinitira. Kaya ano, eh, 'no, mas lalong sa nangyari ngayon, taliwas sa gustong papalabasin ng media, puwede nilang palabasin 'yan, mas lalo nagiging credible. Ako una nagdududa ako, eh, kasi parang ang dami namang kaso nitong tao na 'to, bakit gano'n, gano'n 'no? Ngayon naunawaan ko na kung ano tapos si ano nga 'no, si, General Santiago 'no, na hindi pala makanood ng Netflix kaya pala siya naimbita dahil hindi na makanood ng Netflix. Kung kung 'di ba may mga palusutin naman? Meron talaga nun 'pag nag-a-apply ka, eh. Okey, 'yan lang po yung, parang recap natin. Ano pa ba? Baka may nakalimutan pa ako. So, ang very revelation sa'kin talagang eh, may pagbabanta talaga sa buhay ni Morales. Through yung usapan ni Picoy tsaka nung kausap niyang isa. Ang galing 'no, maalaala mo pa 'yan 'no? Si Fatima, meron pang Fatima. Ang galing ng ano, siya yung pinaka-dramatic yung ano ro'n 'no? Siya po yung may pinaka-dramatic na presentation. So, maunawaan mo na kung ano yung, inabot nila Morales, eh, nung mga panahon na yun. Okey. Kaya hindi sa PIDEA nagpa-drug test. Ano po, anong tawag dun? Diyan nga sa ano nagpa-drug test sa may St. Luke's. Analyst here, sir, less than 1 minute lang talaga ng result sa screening kasi test kit po gamit. Paano naman po kasi sa batas 'pag nagpa-drug test ka ang limit lang na sisingilin mo sa patient is ₱300. Ano 'no? Hindi ko nakuha. Limit lang, oo. Hanga pa rin ako kay General Bato, totoong matapang kasi nga sabi nga ni Pierre matalino naman 'yang si Bato. Correct, 'di ba? Napapalabas niya yung katotohanan, hindi siya naa-adapt dun sa mga sinasabi 'no, ng, ano, alam niya yung purpose niya. Gusto talaga nila padapain si Morales. Pareho silang anti-drug advocate, ha? Drug advocate. Puro lumang palabas sa Netflix, nakakasawa boss, parang bagong palabas ngayon. Kaya pala yaman ng mga PIDEA noon 'pag Duterte nagsipag-alisan sila.
epoxy yun ang ginamit pampahing yan ang kilabot. Puro luma yan. Dapat sa harap nila umihi si BBM. Yun po talaga. No? Kasi sample lang binigay. Eh, tuloy, ganun pa rin. No? Tapos marami pong pagtatangka na itigil. Yung pong pagpunta rin ni Senate President, hindi lang pumayag si Bato, 'di ba? Hindi siya pumayag na ipatigil. Show ko 'to eh. Maaaring sa show ninyo kasi ito po yung isa sa pinakamalaking inaabangan ng mga tao eh, sa totoo lang po. Inaabangan po 'tong mga nangyari na 'to. Okay, so yan lang po muna, ni-recap lang natin 'no. Hindi po ako nagsisisi na dito na lang ako kasi pasensya na po, yung gusto ko talagang maraming makita ron na, para sumuporta kay ano, kay, Senator Bato at kay Morales. Gusto ko talagang maraming ano 'no, nanawagan talaga ako. Pasensya na po kayo kung hindi po talaga ako nakapunta dun kasi una, 'di ba, alam niyo naman yung high blood natin tapos init. At ikalawa, gusto ko rin talagang ano, yung masaksihan talaga 'to kasi masarap yung firsthand nalaman mo, eh. Biruin mo 5 oras inabot. Meron bang, vlogger na manonood ng 5 oras na replay? Malamang, 'di ba? Mahihirapan yung mga vlogger, makikibasa na lang yan. Kung hindi ko 'to napanood ng aktuwal, makikibasa na lang ako sa Twitter. Kaya hindi rin po ako nagsisisi na, dito lang tayo sa bahay. Kahit mas malaki sana yung viewership natin kung lumabas tayo. Gano'n talaga 'no, maganda naman. Maraming maraming salamat mga kapatid. So ah, kung sakaling matutuloy sana ilimit na lang yung mga para ano 'no, si Ochoa, si Kumar, tsaka ibalik sana ni Senator Bato yung dalawa kasi hindi masyadong ano, hindi hindi kasolve-solve yung sagot na sinadya niya at tsaka meron pa siyang mga binigay na dokumento. Alam mo yung mga dokumento na yun, maganda rin yung pagkakadiskarte ni Bato na titignan muna namin kung relevant yang, dokumentong ibibigay mo, 'no? Baka naman kasi ang tinatantya ko dun kung pinayagan siya baka yung ili-link na naman yung 'di ba? May mga link na naman, eh. Puwede na yun kasi puwede niyang sabihin maganda rin atake ni Bato ron, eh, kay Picoy. Sabi ko, "Niloko mo nga yun 'no, baka puwede mo rin kaming lokohin." Okey, ah, na-expose po hindi lang po yung lahat 'no, yung sa gobyerno natin, yung pong iba po yung ano nila, tinanggap po nila na tama yan, CCTV na yan. Mahirap kasing sabihin na hindi kami yan o i-deny yung mga pangyayari 'no. Katulad ng dini-deny lang nitong mga 'to, dini-deny lang ng kung sinong mga tao na yung gawa-gawa lang daw yung CCTV. Napatunayan pong totoo yung CCTV 'no. Napatunayan hindi rin po dininay nung mga naroon tsaka yung mga nag-uusap. Kaya lang na-underestimate nila, na akala nila kaya nilang paikutin. Mukhang sanay na sanay yung Pikoy sa pagpapaikot ng ano, eh, 'no, tokis-tokis, eh, 'no. Kaya aabangan natin. Siyempre meron pa silang, papeles, malamang imbitado pa rin. 'Wag na yung iba, 'wag na yung mga mahilig magpe-present, dapat yung mga susing tao na lang. Okey, yan lang po mga kapatid. Kung wala na po kayong, ah, kung wala na po alam niyo po sa totoo, kung hanggang ngayon may sinasabi po kayo kay Bato, sino man pong vlogger yung magsabi po ng mahirap po kasi 'no, limang oras natin napanood. Nakita niyo po si Bato na mahirap pong impluwensyahan, 'no? Kaya yung sinasabi niyo na, malambot pa rin si Bato, hindi na ako naniniwala diyan. Manood kayo ng totoo.
Yan lang po mga kapatid. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Siguro mamaya titignan natin. Maganda sigurong pag-usapan yung nakawalang mga hindi ko naintindihan masyado. Kayo nga po, narinig nyo ba? Ano yung sinabi na nakawala, may nakawalang mga prisoner ng PIDEA? Nauso yung naintindihan ko na si Bato ngayon. Ako naunawaan ko na si Bato kung bakit niya hinahayaang magsalita eh. Di ba? Na hinahayaan niya lang talaga magsalita eh. Pwede ba mag-BP si Bato sa 2028? Malamang hindi. Kasi pareho kung ako ang kasi marunong naman tayo kahit papaano na mag-handle ng kahit sa university. Hindi 'yun kasi talo ka geopolitics eh. Pareho kayong taga Davao. Sayang naman yung ibang area. Visayas, Mindanao nire-represent ni Sara Duterte. Dapat kukuha siya ng taga Luzon or Metro NCR or Luzon. Yan. Binaklas yung bubong. Nagtiway na Maharlika kay Bato. Huwag na ituloy, wala din mangyari. Panalo lahat ng adik sa Pilipinas. Mga drugs investor, pasok na kayo sa basila. Maganda investment, walang kukontra. Senator Bongo ang report na nakawalang PIDEA. Ayun, si Senator Bongo nga pala. Sulitin na dapat ni Bato next hearing, pinapatigil niya siya. O nga pala, nakawala ba o pinakawalan para ipatumbad di umano si Morales. Grabe. Grabe. Sa Zamboanga po yan nangyari. Bato deserve to be re-elected as senator. Siguro yung mga nagdududa pa sa simula kay Bato, no? Kung nanonood kayo, ang mga magdududa na lang kay Bato yung mga hindi nanonood eh. Romantic Moon. At saka ito pa rin po, no? Yun nga, makikiisa po ako sa panawagan, no? Wag alam niyo po lahat ginagawa ng mga kalaban natin. Pati po yung pag-away-awayin yung mga vloggers. Wala naman po ako naririnig na ano na mabigat na banatan ng mga vloggers ng Duterte supporters. Sana po iwasan natin yung magpatangay sa mga sulsul na mga gano'n 'no, yung mga may alitan si Banat Bay tsaka si Maharlika 'no. Isipin na lang natin, siyempre basta kung supporter ni Duterte, kinakailangan po natin kasi gusto nila tayong buwagin, eh. 'Pag, tsaka napaka-absurd po nun 'no. "Wag natin iboto 'yan si Tolentino, wag natin iboto 'yan si Bongo." Bakit? Para pumasok yung mga tao niyo. Yung suspect na nahuli sa Zamboanga ng shabu na milyones din, yun yung nakatakas sa PIDEA custody. Nakagalit po ang hearing, puro pamimersonal si Jinggoy. Hello Sir Badong at sa lahat, pwede nga mag-president si Senator Bato. Yung nahuli daw na drug by bus, nakatakas daw yung mga suspect, hawak na ng PIDEA, nakawala pa. Hindi naman po yung yung driver ng 2 tons na shabu, hindi po yun. Mga mamamayan, anong klaseng tao ba si Ochoa? General versus agent. Pipirma kaya ibang senador sa committee report ni Bato pagkatapos ng hearing? Yun ang magandang tanong. Good afternoon, Sir Parak. Ay, narin ba si Parak? O Parak, tapos na ba kayo riyan? Nagkauwian na ba? Relax lang kayo kay Jinggoy. Yun talaga papel niya, pero lagi na siyang sunog. Parak TV, Sir, maayong hapon. Parak, nasan ka na? Kain ka. Mayaman si mayaman si Brothers ha. May mga nakapasok ba bukod kay Brother Travelers? Kabats basta endorso ni PRRD, boto natin. Hindi naman kapanipaniwala mga sinabi ng superior ni JM para mag-arrive kaya Kuya Bad sa conclusion na hindi po, hindi. Kayo naman, no? Hindi nyo naunawaan. Hindi po yan problem in a good way yan. Parang nasusutilan ka lang. Mga leader lang po yun. Mga leader lang po yun.
Alam mo 'pag leader ka meron talagang mga taong gano'n, eh. May mga taong, palasilip kasi ayaw nila magtrabaho. Meron namang mga palasilip dahil gusto nilang itama yung mga trabaho. Oh, yun po yun. Ngayon kung, gano'n talaga hindi niyo maunawaan, binibigay ko po sa inyo yun para yung sa'kin lang po yun personal as a leader. Kasi kung lahat nagsasabi matino siya na PIDEA agent, bakit ang dami niyang kaso? Bakit hindi niya makasundo yung mga leader? Binibigyan ko po siya ng, binibigyan ko kayo ng glimpse as a leader, ano yung naiisip nila, bakit hindi nagiging ka-good yung mga katulad ni Morales kung matino namang magtrabaho. 'Di ba sabi ni Pransya, magaling naman na agent nung panahon niya, ewan ba niya kung, gano'n po, may mga tao pong gano'n, eh. Bibigyan mo lang ng direksyon 'yan, eh, yung pagtitiwalaan mo lang sa mga gustong mangyari, 'di ba? Gusto niyang tumino, eh, gusto niyang may patinuin, eh. Eh, kadalasan nine-negative ng mga leader. 'Yun ang mga leaders ni JM Bayaran. Paano aabot 'yan, Doc? Pinatigil ng chief niya. 'Yun pa isa, 'di ba? 'Yun nga 'yun yung, document na kino-question bakit, naunawaan ko 'yun, eh, yung sinasabi nun, masyadong legalistic po yung presentation ng PIDEA. Hindi naman po, alam niyo po 'pag 'pag sa Senate po, public, opinion po yung nagma-matter diyan, eh, 'no? Basta naipaliwanag mo sa tao, paniwalaan ka ng tao, kapani-paniwala sa tao. Yung pong sinasabi ng abogado, pangkorte po yun, eh. Kunwari ang dinemanda mo yung nakatira sa 4C, 'di ba? Eh, yung pala nakatira sa 46C. O absuelto na yun. Eh, hindi yan tao sa 46C. Eh, ano, hindi pa puwedeng typo-typo. Sama ng ugali nung Santiago, sinabihan si Romy na 5 beses nag-exam sa bagsak daw, kaya 'wag daw siyang maliitin. Walang kuwentong surprise witness na convicted. Kasi nga mali yung nakikita niyang trabaho. Yun nga po yun, 'di ba? Yun yung sinasabi ko, eh. Hindi hindi po ako mali dun, na sinasabi ko po sa inyo bakit hindi kinagigiliwan ng mga boss yung mga katulad ni Morales. May susunod pa bang hearing, boss? Court style yun, boss Bas, o meron pa, 'di ba, sa susunod na Lunes ulit. 'Di ko tinapos ang hearing, Sir Bas, kasi nakakainis si Jinggoy. May 20 next hearing pa. Okay, mga kapatid, bagamat hindi pa tapos yung hearing, tayo po tapos na. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin pagkikita-kita, mamayang gabi siguro kung, mamarapatin. Badong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Bye. Thank you very much. Ang haba.